Guys, magluluto ako ng tortang talong. Dahil sa kagustuhan kong kumain ng tortang talong, ang tagal ko na kasing hindi nakakatikim ng tortang talong. So, ang ginawa ko, iniisip ko kung paano ko siya gawan, parang ihawin ba yung talong. So, ang ginawa ko ngayon, inihaw ko siya sa kalan din para maging lasang inihaw. Kaya heto na, iniihaw ko siya hanggang tinusok-tusok muna hanggang sa ginawa ko, tinusok ko sa tenedor para yung apoy niya ay papasok na dun sa loob. So maaksaya man. Pero kapag nandito na yung mga amo ko, hindi ko naman ginagawang ganyan. Kasi nakakahiya. Kung mag-isa ako dito at natutulog naman lagi si Lolo, kaya itry ko namang gumawa ng ganito. So pagka natapos na, iniwan ko na muna para baka yung mawala yung init ba. Tapos pagkatapos na noon, saka ko na binalatan. Naginanda ko na rin habang inset aside ko siya. Nagtimpla din ako nilagyan ko ng itlog para yun ang ihalo ko. Ayan, ganito ang nangyari. Ito, isang itlog lang ang ginawa ko, kasya na ito kasi mag-isa lang naman ako. Takam-takam na kayo ng tortang itlog. Ganito ang gagawin nyo dito sa abroad. Mahirap kasi talagang mag-ihaw pa. Ang mahal pa man din ng uling, kaya ganito na lang ang remedyo na gagawan. Talagang gagawan mo ng paraan kung gusto mo. Pag hindi, hindi magagawa, di ba? Kaya ganito. Tapos at saka ko na ipiprito. Babalatan ko, tanggalin ko na yung mga balat niya. Ganito lang kasimple. O di ba guys, makakain ka rin ng tortang talong kung ireremedyo talaga. Ganito siya. Kasi pagka nakagising na si Lolo, gagawa din ako natural ng pagkain ni Lolo kasi hindi pwede sa kanya ito. Tapos nagluto na lang ako ng celery para sa kanya. Kasi kung gustong gusto niya yon, iba-blender ko na yon. Ganito siya. Ganito yung ginagawa ko. Gagawa muna ako ng pagkain ko at saka ako na rin gagawa ng pagkain niya. Pagka Wednesday, darating yung mga anak niya, tapos bibigyan kami ng pagkain namin ni Lolo. Pagkatapos, uuwi din, agad siyang aalis. Agad aalis yung anak niya, magbibigay lang ng mga pangangailangan namin dito. Tapos aalis din siya. Pagkalinggo na, darating niya din yung anak, babantayan niya lang yung tatay niya, kaya half day din ako lumalabas. 1 o'clock lalabas na ako, so kailangan 6:30 babalik din ako dito dahil ako din ang magpapakain kay Lolo. Pero pagdating ko dito, sila na ang naluto na lahat yung pagkain ni Lolo, yung magpakain na lang ang gagawin ko. Ganito ang routine ko araw-araw, pero hindi naman araw-araw na ibig sabihin, hindi ganitong talong naman araw-araw. Kaya inugasan ko na din para matanggal na talaga yung mga parang dumi-dumi niya. Parang dumi yung balat ng hinati ko na para hindi mahaba dun sa kawali. Yan, ipiprito ko na siya. Ganyan, hiwa-hiwain ko muna para ganyan ang ginawa ko, yung hindi naman hiwa, ganyan. At saka ko na ilalagay yung itlog doon at saka ko na ipiprito. Pag naprito ko na, katapos, yan, isasalang ko na din yung celery ni Lolo. Celery ang gusto niya kasi maganda daw sa niya. Tapos nilagyan ko siya ng garlic powder at saka syempre hindi mawawala yung magic sarap. Saka nilagyan ko ng medyo dinadamihan ko yung asin
para ma-absorb yung ano, tsaka ko naman siya nilagyan ng black pepper, paminta. Yan. Saka ko na ilalagay yung itlog. Tsaka ko na ipiprito. O, diba? Serve na yung tanghalian ko, guys. Pag ganitong torta, gusto ko yung ganito ka-brown. Parang medyo crispy ng konti sa ibabaw. Sarap, diba? O, itry nyo. Masarap. Ganito ang gawin nyo pag nandito na kayo sa Hong Kong. Iihaw na lang sa kalan para makatikim kayo ng pagka wala lang naman uling. Ang mahal kaya ng uling dito. Pero ganito, at saka wala din naman wala din naman pag ihawan kung sakali mang meron uling, mahirap din. Kaya ganito na lang ang gawin. Ihaw na lang sa kalan. O, diba? Tapos ito na, i-start ko na yung pagkain na ni Lolo. I-marinate ko muna siya ng soy sauce, tapos lagyan ko siya ng konting cornstarch, lagyan ko siya ng asukal. Ng konti. Konti lang huwag madami. Tama na yung 1 teaspoon.
Nagpapasalamat ako dahil sa tinagal-tagal ko dito sa Hong Kong, ganito lang kasimple yung mga niluluto ko, hindi sila maarte. Kahit yung mga ibang nakaraan na amo ko, hindi sila maarte sa pagkain. Kung ano lang ang naisipan kong iluluto, maliban nga lang kung meron silang gustong ipaluto na pero kung meron din naman ipaluluto na sila na lang magluluto sa mga gusto nila. Pero yun sa akin, kahit ano yung naisipan ko, at awa ng Diyos, gustong gusto naman nila. Hindi sila maarte dun sa mga niluluto ko. Kahit ano lang yung naisipan kong iluto, okay lang din naman sa kanila. Ayun lang din ang sabi nila noong bago kami mag-abroad, kailangan daw sa luto. Meron yung ibang nagsasabi na mahirap mag-abroad dahil sa luto. Depende rin kasi meron din naman yung mga masimpleng mga amo na kahit ano lang din ang iniluto. Importante lang yung maglinis ka lang, magluto sa mga pagkain nila, magbantay ng bata. Pero since nandito ako sa Hong Kong, hindi rin ako nag-alaga ng maliit na bata. Kaya paswertehan lang din talaga yung mag-abroad. Dahil meron nga yung ibang amo na laging boil and water na lang. Kaya yung mga simple-simple lang ba. O ganito lang ang style. Nilagyan ko na nga lang siya ng carrots. Tapos, kasi meron yung gusto nila yung natural taste lang ang gusto ng mga ibang amo. Nilagyan ko na nga lang ng soy sauce din ng konti. Tapos, nilagyan ko lang din ng asukal din. Instead na nilalagyan ko talaga ng konting asukal para medyo manamis-namis siya. Kapag matatanda na, iba ang panglasa, hindi mo nilalagyan ng kung ano-ano, mga anek-anek-anek dyan na mga katulad ng mga kasama ko na nirereklamo yung pagluto, kung ano yung iluluto. Kaya yun din ang pinagpapasalamatan ko dahil kahit ano lang din ang niluluto ko, gustong-gusto naman nila at talaga naman na na-appreciate nila kung ano lang ang mga niluluto ko. Ganito lang. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.